Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naway gabayan tayo ni Allah sa bawat araw-araw nating ginagawa. Bago ko simulan ang aking vlog tungkol sa aking pagta-travel going Makkah para mag-umrah, please like and share. At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot ng butong bell sa baba para lagi kayong updated sa aking mga videos. So, let's go! So habang tinatahak namin ang daan na ito dito sa Bahrain, papuntang Custom para sa aming checking visa, nag-travel pa kami ng 2 hours, sobrang layo. Alam mo ba yung pagod at gutom, yung ang dami mong nararamdaman kasi nga umalis kami dito guys, 9 o'clock ang usapan namin na magkita-kita kami doon sa aming pupuntahan, pero yung iba kasi huli rin nagdating kaya inaantay pa namin. So masaya at pagod dahil sa fasting kaming lahat, medyo nakakaantok na din at almost 3 hours na yata dito ng hapon dahil sa yung aming head ng travel umrah tour kami, binrating pa kami. So para sa aming tour guide, para kung ano yung gagawin namin pagdating namin doon sa Makkah. So kaya kami natagalan bago umalis at nalisanin ang Bahrain papuntang Makkah. So alam niyo ba guys na yung saya na naramdaman namin lahat kasi nga for the first time na makapag-umrah kami. So ang tagal-tagal na namin itong pinapangarap na kahit man lang sana sa once in a lifetime namin makapag-umrah kami. So ito na nga, this is it. Kaya ito na yung ibinigay ni Allah sa amin para makapag-umrah. So alam niyo ba guys na meron sana akong ikwento sa inyo na alam mo habang papunta kami ng custom checking para sa aming visa, kinuha yung passport namin lahat-lahat para tingnan kung qualified ba kami na makapag-umrah. So alam niyo ba guys na nakakalungkot kasi nga yung isa naming kaibigan na-detect ng custom na meron siyang kaso dito, case na hindi maganda, na yung old employer niya is kinasuhan siya. Kaya alam niyo ba guys yung feeling na malungkot kasi nga excited na kayo sana lahat na makapag-umrah pero may naiwan pa palang isa. Siguro hindi rin naman niya yun hindi pa para sa kanya yun, hindi pa para binigay sa kanya ni Allah yung chance na yun na makapag-umrah. So alam niyo ba guys na doon kami na stuck ng matagal kasi nga tinawagan siya ng pulis na talagang ang higpit pala dito pag meron kang hindi magandang ginagawa. So ayun, hindi siya napasama. So habang doon na siya inano ng pulis, kami naman bumalik na sa sasakyan para continue na yung aming paglalakbay. So habang naglalakbay kami dito, na kami sa Bahrain, lumabas na kami ng Bahrain. So dito na kami sa nakapasok namin sa Saudi. So pagkapasok namin ng Saudi, sa haba-haba ng aming nilakbay, so gabi na kami yata dumating dito. So naisipan namin magkape dito at saka yan, nagkape muna kami. So pagkatapos namin magkape, so bumalik na naman kami ng bus at saka nag-travel na naman ng pagkalayo-layo. Grabe guys, amazing talaga kasi hindi inaana namin ditong disyerto. Napakalawak. Dito ko lang talaga nakita yung disyerto na sobrang lawak. Yung feeling ba na puro lang buhangin yung nakikita mo, bundok. Tapos wala ka talaga makikita na ano dito na bahay. Siguro na dahilanan din nga sa malayo rin ang ano dito, at saka talagang as in bundok talaga. In fairness, na amaze talaga ako dito sa sobrang lawak talaga ng Imagine mo na kapag biyahe kami ng 5 hours na yung dinadaanan namin is
puro disyerto lang. So, ang hirap dito kasi guys, example, pag may mangyari dito sa'yo, hirap pala dito makahingi ng tulong ba? Kasi nga, wala ka dito mahingian ng tulong, walang bahay eh. Puro talaga siya bundok, puro buhangin lang yung nakikita mo at saka yung mga puno lang na pwedeng tumubo sa disyerto. So, ayan na nga guys, no? Ang haba-haba ng binayahe namin, yung feeling ba na nakakapagod, tapos yung hindi ka masyadong makapagpahinga dahil nga sa hindi ka rin naman makatulog kasi nga ang iingay-ingay, ang daming nagsasalita, ang daming hanggang sa binariefing na kami doon kung anong gagawin namin. Pagkatapos i-briefing kami ni brother, so ginabihan na kami ng dito. So kahit gabi na, tuloy-tuloy pa rin kami para lang makaabot kami sa Mecca, no? So habang dito na kami sa Saudi, Al-Khobar yata to, or ewan ko lang, umulan siya guys, grabe yung ulan. So amazing kasi nga ang pagkakaalam ko dito sa Saudi ay hindi masyado umuulan dito, especially mainit, no? So talagang hindi talaga iisipin na uulan dito. So habang nagkukuha ako ng videos, medyo madilim-dilim at saka syempre nasa loob ako ng bus at saka yung ilaw hindi masyadong maliwanag. So pero in fairness, malamig. So pagkatapos namin na nag-stop kami dito guys, kasi nga bawat namin dinadaanan, nag-i-stop kami para umihi, so kaya kakain. So naghanap kami dito ng aming magagamitan na bathroom para makapaghulo kami o para makapag-umpisa na kami ng namin kakain, kasi hindi sa bus lang kami guys na kumain eh. Nadatnan kami ng iftar doon kami nag-iftar. So pagkatapos namin gumamit ng bathroom, bumalik na naman kami sa bus namin para mag-umpisa naman kami sa paglalakbay. So ayan na, kahit gabi na, kahit malamig, kahit sobrang pagod, wala kaming pinagsisihan kasi nga yung goal talaga namin na makarating ng Makkah. So abangan ang aking second vlog para sa aking Umrah travel. So bye bye guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe at saka andyan lang po yung butong bell sa baba, pakipindot lang yan para laging updated. Bye!